tingnan mo na lang, sa issue na lang nung, kasi hindi lang hindi lang pang-aabuso, pati pagsisinungaling, grabe na eh. Itong presidente natin ito pathological liar na ito eh. Ha? Grabe pagsisinungaling. Nagalit pati langit. Sa kasinungalingan niya na 5,500 na, ano pangalan tawag niya? Completed flood control. Binangga raw ng barko, sus Maria Jose po. Pati yung basura ay sinisi. Hindi ko maintindihan eh. Ako ayoko sanang gamitin yung salitang bangag, no? Kasi adik lang ang alam ko kasi. Ngayon, paano mo sasabihin na hindi mulat ang Pilipino? Nung nagbasa siya ng pagkabilis-bilis, sabi ko nga, 100% ang rate ko sa kanya sa speed reading. Ang nanood hanggang ngayon, 460,000. Pati replay, no? At saka ni Giba, no? Na anong tawag nito? Japake daw, no? Yung tawag niya? Yung video na sumisingot. Alam mo, ako nagtataka, hindi naman siguro ganun katanga. 26 million Pilipino ang sumubaybay as against 460,000. So, ako naniniwala ang mga Pilipino ngayon, unti-unti na, kundi man nabibigla ng Pati sila kinukwestiyonan nila eh. Sipin mo, 1 billion araw-araw yung ginagastos sa pagpigil ng baha. Hindi pa rin nabaha. Ang ginagawa, nagmumotorcade sa gitna ng baha. Ngayon lang ako nakakita ng presidenteng ganon. Thank you very much. Kumakaway pang ganon. Saan nakakita? Dalubyo nang dumating. Pagkatapos nagmumotorcade pa sa tubig. Hindi po yan, yan. Yan po ay promotion ng TV series ni Abalos. Hindi po yan namimigay. Kasi meron po siyang TV series, si Abalos, na sinalihan. Kaya po sila nagpo-promote. Hindi po relief yun. Pero ang bilis ng nila kay, reaction ni Abalos. Kasama siya doon sa truck. Ang bilis niya pinagtanggol niya agad si Presidente Bongit. Tapos yung reaction niya dito sa KOJC hanggang ngayon wala pa. So, doon naman papansin mo talagang medyo, ewan ko kung inaantay niya pa. Sabi nga ni Sergey, inaantay pa atang umusad yung kaso dito kay Secretary Boying. Hindi ko alam kung inaantay nilang pumasok muna si Secretary Boying. Ako nagtatanong lang ha. Inaantay niyo pa ba si Secretary Boying? Kasi tanong lang dahil baka magaya ako dito sa katabi ko na huling nagtanong, nakulong. Wag naman sana. No, pero pwede naman silang gumalaw kahit na hindi makatrabaho si Secretary Boying kung siya man ay hindi nakakatrabaho, di ba? Sige, total nagtanong ka, magtatanong na rin ako sa inyong tatlo. Sa inyong tatlo. Kasi fan nyo ako eh. Bakit si Secretary Abalos niwi ng niwi? Ha? Pansin ko yun. Napansin mo rin yun. Boss Dada, napansin mo rin yun? Pa-drug test din natin yon dapat. Napansin ko din, baka maasim lang yung candy niya. Kaya medyo nangangasim siya. Kailangan may ending. Delikado tayo dahil pag nagtanong sa gobyerno ngayon, kaso ang katapat nun. Ngayon ako nga po, nagtanong ako dun sa pondo ng Kamara, kinasuhan po ako ng isang congressman na, ni Congressman Zaldico, na napag-alaman ko na di umano ay utos po ng ating speaker dahil nga there was a time, dito ko lang po sasabihin there was a time na pinatatahimik po ako ng Kamara. Kamara yun, pangkalahatan yun, di ba? Attorney, pagka pangkalahatan, di pwedeng madimanda dun eh. So, pangkalahatan, pinatatahimik po ako at hindi po ako pumayag kasi una-una, hindi kaya ng konsyensya ko yung ganun. Pangalawa, kailangan kong banatan si VP Sara Duterte. Kaya nga ngayon, kung makikita ninyo, di ba yung sinasabi dun sa pag-alis ni VP Sara Duterte, yun pa ang focus ngayon ng mga vloggers. Kaya umalis si VP Sara Duterte para manood ng Taylor Swift
na concert. Yun ang kanilang focus instead doon sa baha na pinagyabang ng kanilang amo na 5-5. So, medyo sobrang kasinungalingan na po yung nangyayari ngayon. Maraming salamat, Sir Banat. Dagdag ko lang, Yes? Ma'am Hana. Kasi nagtatanong na rin lang naman kayo, sa sobrang dami talaga ng issue na kinakaharap natin ngayon, di na talaga natin alam kung ano talaga yung dapat na pag-focusan natin Pero isang issue patungkol dito sa nangyari sa KOJC na hindi pa nasasagot, kung sino-sino yung mga nag-ambag-ambag para sa 10 milyon na pabuya kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 milyon pa para doon sa mga kasamahan niya. Kasi hanggang ngayon, tahimik pa rin si Abalos doon, hindi pa rin niya tayo binibigyan ng update doon, pero updated na siya doon sa tenga noong sa video na yan na lumalabas at nagsisirculate sa social media. Kaya siguro maganda rin na gawin natin mga Pilipino, gumawa na tayo ng listahan. Sobrang dami talaga ng issue, nakakalimutan natin yung iba para alam natin kung ano yung mga sisingilin natin sa kanila balang araw. Tama yun, Miss Sana, no? The Filipino people right now demand na ilabas din ang mga kontraktor ng 544 billion flood control project na ito. No less than former Senator Ping Lacson ang assertively pointed out. Kahapon, sinabi niya, malamang sa malamang ang mga kontratista niyan ay mga kongresista din. At ang kanilang mga dummy contractors. 80% ng mga kongresista dyan sa loob, sabi ni Senator Ping Lacson, ay mga konektado sa mga kontratista at ang Committee on Appropriations chairperson na si Saldico ang pinakamalaking kontratista mismo. Nako. Ang tanong, Congressman Saldico, Nako. Ikaw po ba ay may mga kontrata dito sa 544 billion pesos? Ipapatawag na naman kami nito. O, baka sabihin ko na. Yan po yung tinanong ko. Oo. Ang kapalit, subpina. Oo. Wala tayong magagawa. Kung ikukulong nila tayo, hindi po tayo matitinag sapagkat ang milyong-milyong pinerwisyo po ng inyong kagagawan sa hindi matino na pagpapatupad ng bilyon-bilyon, 544 billion, 244 billion in General Appropriations Act sa Flood Control Project appropriated in 2023, 300 billion in 2024 GAA. Ibig sabihin po, ang sinasabi ni Senator Ping Lacson ay pinanghahawakan ng mamamayang Pilipino. Ang mga kontratista nito ay mga kongresista din o sila mismo at ang kanilang mga dami na mga kontraktor. Napakadali, sabi ni Sir Jason sa itago. Kapag ang project gusto mong nakawin, ibaon mo ang proyekto. At ang flood control project, nakabaon yan, mahirap inspeksyonin. Kaya kung may farm to pocket road noon sa Department of Agriculture, ulitin ko farm to pocket road, dahil walang ini-inspect na mga kalsada doon sa kabundukan, ngayon ay mayroon din palang flood control project na bilyon-bilyon na pwedeng ipaanod sa baha, bahala ng may malunod at may mawasak na mga buhay ng milyong-milyong Pilipino, basta solve na ang pundong ninakaw ng mga sakim na politiko. Teka muna, makapagtanong lang kasi alam mo naman pag nasa news tayo, kailangan malinaw Ito bang Saldico, is this the same guy na isinasangkot doon sa anomaly sa DepEd? Yes. Doon sa computer? Yes po. Tinanong ko din yan. Oo. Kasama rin yan dun sa subpina. Oo. Sipin mo Hindi, kasi komento po yan ni Senator Villanueva. Oo. So, kinomentohan ko. Sinabi ko, totoo ba to? Oo. Na ikaw ay kasama yung ganito. Ang sagot, subpina. Yun. Jason Dele, may naalala kasi ako sinabi ni Edward Snowden. Si Edward Snowden, siya yung whistleblower. Sabi niya, when exposing a crime is treated as committing a crime, then you are ruled by criminals. Correct. Alright. Pero before we delve more on that issue, balik tayo lang dun sa issue dun sa, since na-mention na ninyo, yung about dun sa video, na very controversial, na nauna nang nagsalita ang Secretary Gibo, Secretary Abalos, pero gusto ko rin ding basahin ng pahayag naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte regarding dun sa issue na ito. I'd like to read the statement of our former president. Sabi dito, BBM's refusal is the best authentication.
The hakbang ng Maisog national leadership has nothing to do with the release of the video footage showing President Marcos Jr. or President Ferdinand Marcos Jr. in the act of snorting cocaine in Maisog gatherings in Vancouver, Canada and Los Angeles, USA. It was a decision made entirely by the Maisog volunteers in 2 places without the knowledge and imprimatur of the Maisog Organizing Committee. The members of the Maisog leadership is just as surprised as the rest of the country when they saw it for the first time. The crude attempt to destabilize the administration of President Marcos. First, the Marcos administration's feeble attempt to dismiss the video by simple denial actually reinforces the simmering suspicion of President Marcos's drug addiction. As any lawyer knows, denial is the weakest form of defense. It has to do better than that. Even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue is to rest is for President Marcos to undergo a hair follicle drug test. When undertaken by a credible drug testing center, a negative result would erase all doubts once and for all. Instead of doing that, however, President Marcos responded either with feigned laughter, feeble denial, or complete silence. A drug user for a president is no laughing matter, and he should be the first one to know that. In a critical juncture in the nation's history, when he has threatened to send the country's soldiers to war, the president's drug habit poses a clear and present danger. With due apologies to all the experts who vouched for the authenticity of the video, the refusal of President Marcos to undergo the hair follicle drug test is the best proof not only of the video's authenticity, but worse, his drug addiction. The denial issued by the Department of National Defense is a slap in the face of every patriotic and honorable soldier who lives by the military's highest code of conduct. It is bad enough that the DND has to do the country the dirty job of issuing the denial. It is worse than in doing so, it has become a party to a despicable act it should have been fighting against in the first place. It is strange that instead of confronting the president about it, the mainstream media, who once proudly boasted as the freest press in Asia, has chosen to look the other way. If subsequent events prove that his drug habits are indeed true, they will forever be haunted by the memory of having contributed to the massive cover-up of his criminal activities. The shameless act of legislators from both Senate and Congress to stand with President Marcos at this time of moral and legal crisis will forever be remembered by our people. They had this chance to be on the right side of history, but they just wasted this chance. By this act of showing in public what had long been whispered in private, the men and women of Maisog have proven themselves worthy to be called Filipinos. They have exposed themselves to danger and harm, but they are ready to make the sacrifices to rid this country of a head of state that is an embarrassment all over the world. They now proudly take their place in the annals of Philippine history for standing up when the rest cowered in fear. The next few days will be very crucial to every Filipino and a Filipino nation. It will require every citizen to decide whether to be part of those who seek the truth and those who are involved in the cover-up. It is a choice between standing up and demanding that this country enforce the law without fear or favor, or hiding in fear and self-preservation. It will not be an easy choice. Either way, it will define us individually and as a people. Staying neutral is actually a vote of confidence for an administration that shows no compunction. Whatever that decision will remain with us. Abraham Lincoln once said, "The fiery trial through which we must pass
will light us down in honor or dishonor to the latest generation. Indeed, we are passing through a fiery trial, and history will ultimately judge us whether we did so in honor or dishonor. By President Rodrigo Roa Duterte. And with a statement of our former president, I would like to get yung comment po ng ating panel. Gusto ko po unahin sa Sir Jason Sam. Yung pinagtataka ko lang kasi kung tutusin, yung expose doon sa drugs, no? Doon sa allegation na nag-ano siya, actually hindi allegation kundi yun ang pinapakita, no? Na sumisingot siya ng cocaine. Is personal to Mr. Marcos. I am surprised na ang nagsasalita si Abalos, si Gibo, kung sino-sino pa. Na ang dapat nagsasalita nito, kung talagang lalaki siya, no? Kung may bayag siya, sabi nga sa usapan Tagalog, no? Oh. Anong tawag nito? Sagutin niya. Kung hindi siya adik, sabihin niya. Hindi siya adik. Kung adik siya, aminin niya. Paggamot siya. Useless naman, mauupo pa siya. Napakawalang yamo naman. Adik ka na tapos uupo ka rin presidente. Hindi na siguro tama yun. Kahit na yung, alam mo, nung kasagsagan nung, malas lang talaga si Banat Bay Malas siya sa mga taga Bicol, no? With deference to Master Judea, no? Bicolano rin. Nagkataon yung unang nagkaso sa inyo, taga Bicol, si Trillanes, si Mr. Tililing, no? Pagkatapos ngayon, si, anong pangalan, no? Saldico. Pero yun ang akin. Dapat sana, harapin ni Presidente Marcos. Tapos, itong mga turuan na rin niya yung mga vloggers niya. Isipin mo, buhay pang presidente, hinahanap na nila yung vice president. Hindi pa naman patay. Dalawang bagay lang yan Hanapin mong vice president kung inutil na yung presidente o kaya patay na. Pero sir, masasabi ba natin na since hindi naman talaga siya nagsalita, since lumabas yung video, hindi pa siya nagsasabi na siya ba yun? Puro mga cabinet secretary, government officials, no? Baka consider na natin yung hindi niya pagsasalita is best authentication of the video. Alam mo, lumampas na yung 24 oras Kung sabi ko nga, ito, usapang prangkahan, kung usapang lalaki yan, 24 oras hindi ka nagsalita, abay, guilty ka. Alam na alam ni kapatid na Jason sa yan. Pag ang lalaki, tinanong mo, pag sinabing, ng babae ka ba? Ang sagot galing ako meeting. Ibig sabihin, umiwas sa sagot. Kaya ako, noon pa man, pagka may duda na yung partner ko, duda pa lang, inaamin ko na. So, kaya nga yung sa ating Pangulo, yes or no lang naman Mapakahirap po ba nun? Hindi naman ibig sabihin sumagot ka, inaano mo na yung tanong. Yes or no? At ang maganda doon, para matapos na tong issue na to, ang daming issue nito Totoo ba yan? Hindi totoo? AI yan? Di fake? O kung ano man. Magpa-test na. Para tapos na. Diba? Yun lang naman yun Tapusin na natin tong issue na to, magpa-test ka. Ako nga, Banat Bay, bino-volunteer ko na nga lahat ng facilities ng SMNI kahit hindi pa ako nagpapaalam sa board of director iko-cover namin live. Sa buong para makita ng taong bayan, no? Hindi lang, especially yung 11 million na OFWs. Thank you very much. Miss Ana, yes, rejoinder before po sila, Miss Attorney Daina, nandito na po, at mga lawyers natin. Ang usapin po sa video na kumakalat ngayon at patuloy na kumakalat ay usapin ng kakayahan na mamuno ni Mr. Marcos at ang kanyang integridad bilang presidente ng bansa. It's not just a personal option for him na sagutin o hindi. There is nothing private na sasabihin niya pribadong buhay ko yun. No. Ito po ay usapin fundamental ng kanyang kakayanan at integridad na magpapatuloy na mag-discharge ng function ng Pangulo ng Bansa sapagkat yan po ay
kapangyarihang itinakda sa kanya ng soberenya ng taong bayan sa isang eleksyon. Pangalawa, malinaw po na binabanggit ni Sir Jay. Para masaraduhan ito at dudugtungan kong binabanggit ni Banat Bay, ano paman ang kanilang justification, tainga, computer, cyber operation, special operation, destabilization, lahat ng ito ay masasaraduhan kung bukas mismo manindigan siya bilang lalaki. Not just because ito ay isang feudal call, no, or patriarchal call sa kanya. Iyon ay colloquial call. Bilang may paninindigang tao at may pananagutan sa mamamayan bilang Pangulo ng Bansa, tungkulin po niya ito. Hindi yan kalabisan na idimanda ng mamamayan sa kanya sapagkat ang pagdududa sa kanyang kakayanan at integridad na mamuno ay napakalubhang bagay na nakikita natin ng kanyang decision-making, management capabilities at governance skills ay talagang lugmok na nagpapatunay na may problemang nagaganap sa kanyang pagkatao. At ito ay tumutugma doon sa duda na ibinubunga ng kumakalat na video na ito. Kasi, maiksi lang ito, ano, pinagtatawanan ng presidente. Isipin mo saan ka nakakita, kaya nga importante yung sinasabi mo Kakaya na mamuno. Isipin mo, pinagtatawanan siya, sabi 5,500 yung ano, pangharang sa tubig, completed na, tapos libo-libo pa yung gagawin daw. Pangalawa, sabi ng 29 yung bigas, yung mismong kadiwa, 50 binibenta. So, parang wala na sa hulog. Nananawagan ako sa Congress, Senate, sa ating mga kapulisan at sa kasundaluhan. Kung hindi na po sila nakikinig sa tao, siguro maganda kayo na po yung mag-demand. Nire-require po sa mga pulis at sundalo ang pagda-drug test. Kasi pangit na ikaw ay isang alagad ng batas, tapos ikaw ay nagdodroga. So, kung sa inyo nire-require yun, dapat mag-demand kayo na i-require yun sa mga amo ninyo, sa mga nagbibigay sa inyo ng mga commands. That includes all the cabinet. And the Opo. president. Exactly. So we need to demand our commander, ang kanilang commander-in-chief. Doc, magtatanong po muna ako. Kasi, Yes, ganito, ang usual na mga bashers natin, ang sinasabi nila, noong si PRD, hinihingan natin ng medical records dahil nagdududa rin sila. Hindi yung inyong kampo ay hindi nag-provide. Nung hinihingan daw siya ni Sonny Trillanes ng yung sa kanyang statement dahil meron daw siyang mga tinatagong yaman, hindi daw tayo nag-adhere. Ano daw karapatan natin na i-require yun or hingin yun sa administrasyon ngayon? Yung unang-una sa lahat, si President Duterte was very forthcoming about his health condition. Sinasabi nga niya, di ba, na there was a time yung fentanyl, parang meron siyang pangangailangan, but that is a prescription drug, no? At saka, very forthcoming siya, sinabi niya kaagad yan. Tsaka hindi na niya, when he became president, matagal na niya, the last prescription I think was years after niyang umupo, no, before siya umupo. At saka yung kay Trillanes, humingi ba siya ng ganon? Talaga? Si Trillanes, wala naman, naniniwala pa ba? Dapat natin pinag-uusapan yun, di ba? Napaka-irrelevant na tao. So I hope I answered your question, Dada. I want to say something kasi about yung bakit si Bongbong Marcos hindi siya nagde-deny or nagko-confirm at ba't niya hindi hinaharap ang Pilipino dito sa napakaseryosong issue na ito. Kasi ang nakikita natin dito sa taong ito yung character niya at saka yung lifetime na may nagko-cover up para sa kanya. Agad-agad yung mga alipores niya, pinagtatakpan siya. Kung kaya't non-performer yan, pero napakarami niyang matataas na pwesto na naabot, no? Naging governor, naging congressman, senator, etc., di ba? Kasi nga, may nagtatakip sa kanya. Ganyan ang mga elitista. At saka I don't think natatakot siya or anything like that. Kasi lifetime yan Mga elitistang yan, they really feel they are above the law. So this president thinks he is above the law and that he's not answerable to us. And yung dirty job niya, somebody else does it. Somebody cleans up after him. So yun yung nagiging problema natin dito. Is a president who doesn't respect the law, thinks he is above the law,
and the people that surround him believe the same thing. Ma'am Lorraine, sagutin ko lang before kay Coach Oli Misana at sa ating mga abogado dito. Yung inihingi ni Trillanes po at ng grupo niya noon ay ang bank statement na i-clear ni Pangulong Duterte na hindi niya i-invoke yung bank secrecy law para mabuksan daw ang mga tagong yaman ni Duterte. Sinabi ni Pangulong Duterte na hanggat may batas na ganyan, ay dapat sumunod tayo. Kasi it will take precedence. Kapag ginawa niya yon, ibibend mong batas. Pangalawa, sabi niya, wala akong nakaw na yaman o tinatagong yaman. Kung ini-insist mo, ikaw mag-prove. Magkaiba po ito, walang batas na pumipigil kay Mr. Marcos na magpa-drug test. Kumpara sa tinatawag nating bank secrecy law. Magkaiba po yung circumstansya na yon, kaya hindi pwedeng ang mga apologist at mga propagandista ni Mr. Marcos ay gawin yung na halimbawa. Baluktot na kaisipan nila yon. Pangalawa, malinaw po na hindi na-prove ni Trillanes ang nakaw na yaman. Kasi hanggang ngayon po, si Duterte sa karinderya pa rin kumakain. At hindi po makikita sa lifestyle at sa kanilang pamumuhay at pamamaraan ng kanilang pang-araw-araw na buhay, yung sinasabi niya hindi tumutugma. Hindi niya ma-prove. Pero, ang kanya ngayong amo ni Trillanes at ng grupo nila ay proven na may mga frozen millions of dollars na hindi may paliwanag, ill-gotten wealth. At maraming pananagutan sa mga nawalang kaban sa bayan sa panahon ng kanilang tatay ni Mr. Marcos. Yan po ang katotohanan. So yung drug testing po, there is no law. Nandito po Senator ni Dina at iba pa mga abogado that prevents or prohibits the President or any official to undergo public, transparent, scientific, and believable, independent drug testing na dapat yan ay bukas sa mga mamamayan. Yan lang po ang rejoinder namin. Yes, Siguro sa akin, magkusang loob na lang si Presidente Bonget eh. Dapat sa kanya mismo, or kung hindi man, siguro yung mga malalapit sa kanya, i-convince na. Halimbawa, si Senator Amy Marcos, kung talagang sa tingin nyo ay hindi gumagamit yung kapatid, edi i-convince nyo. Katulad nitong kung Charis ay si ano pangalan? Kong Sandro. O yun, nagpalitan pa sila ng ano, what do you think? What do you think? What do you think? Dapat yun, nagkukusang loob. Tay, ano na? Ay, sosyal pala. Para matapos ng lahat ito. Tapusin na natin. Diba? Yun ay si Congressman, what do you think? Oh, Congressman, what do you think? Sorry, nakalimutan ko na yung napapanood ko kasi kung Charis ang tawag nila eh. So, sorry po, nagtanong lang ha. Convince nyo na eh. Sino ba ang accountable dyan, responsable dyan, na para i-convince yung malalapit? Diba? Pa-drug test, wala naman eh. Kung negative, edi move on na tayo, doon na tayo sa baha. Pero at least, nasagot nyo yung taong bayan, yung kumpiyansa nila. Kasi before the election, wala nang kumpiyansa ang taong bayan eh. Duda na dun eh. Nabit-bit lang talaga ng boto ni BP Sara. Kaya nanalo. Hanggang ngayon, sabi ko, kahagating kayo niyan sa likod, yung pag hindi nyo hinarap, yung problema na yan. Tumama naman, 2 years after, hanggang ngayon, problema pa rin yan. Kunin natin yung side ng legal. Kunin natin yung side ng legal natin with Attorney Adam. Okay, so this is not a private or personal issue on the President. The fact that he is the President of the Philippines. So this is really a matter of public concern. And the Constitution, not the ano pang ibig sabihin? Article 3 of the Constitution, it is the right of the public to know because these are matters of public concern. In relation to that, we have Article 11. Article 11, Section 1 of the same instrument provides that public office is a public trust. So the fact that you are the President of the Philippines, you cannot just invoke that this is a personal matter or confidential matter that must be kept between among yourself. Because again, this is an issue that concerns and so far hanggang ngayon hindi pa naman nag-admit or nag-deny si President. Walang ganun. How do we construe that in legal perspective? The Supreme Court
made a ruling on that in the case of Bertulfo versus Nunez. Marami pang cases niyan, but I will just cite this case just for reference, where the Supreme Court clearly said that silence is almost always construed as implied admission of the truth of the charge. The natural instinct of man impels him to resist an unfounded claim or imputation or defend himself. It is totally against human nature to just remain reticent and say nothing in the face of false accusation. In this case, what are you doing? So, applying that rule, it seems that you are impliedly admitting that you are really using that. And that is why we have the right to know President Marcos. Thank you, Attorney Adam. I would like to acknowledge the presence of Attorney Diana Tolentino. Attorney, would you like to add po? Yes. It would appear that what President Marcos, that the silence of President Marcos calls to mind betrayal of public trust. Betrayal of public trust is actually a very broad phrase which may include a lot of things, no? Betrayal of public interest, inexcusable negligence of duty, tyrannical abuse of power, breach of official duty, cronyism, favoritism, etc. But the fact that he holds the highest position in the land and he has kept quiet on this, all it would take would be a simple denial. No, I did not do that. And yet he has not done so since the time that the video came out. So dito, nagtatanong na po tayo, has there really been a betrayal of public trust? How has the President been acting in his official functions? Has he done so with the utmost integrity, with the utmost efficiency? Or has he done so while under the influence of drugs? This we do not know, and this we want to find out. Why? We are a nation that is third world. We need a president who can guide us so that we can become better, so that we can rise. What he said in his SONA are all sound bites. But these sound bites, we question them because now there is an underlying question that we are asking. Are all of these really true based on the fact that there was a video that came out? Are all of these things that he says are the gains that the Filipino people made in the past year of his administration really true? Because it might not be, because of the fact that, because of the question that arises that, is he using drugs or not? So here, all it would take, Mr. President, is a simple yes or no. But here, I would also like to say that if you really want to be brave and courageous, back up your claims of a simple no or a denial by taking the hair strand test. Because the hair strand test will show whether or not for the past 90 days you have been using drugs. And it can even pinpoint what kind of drugs you have been using for those who do not know what the hair strand test is all about, or the hair follicle test, yung tinatawag po sa layman's terms. So for this, we would like to know. And the time is running. Will he make his denial after 90 days? That is the question. Thank you, Attorney. Since na-mention na ni Attorney yung regarding sa test, yes, Sir Banan. Gusto lang nating dagdagan at laruhin yung sinasabi ni Ma'am na ito po'y hindi personal na pag-atake sa ating Pangulo. Meron po kasing epekto kung sakaling totoo. Kaya nga po kung makikita natin, ganito yung klaseng pamumuno meron sa atin na tila hindi niya alam kung ano yung nangyayari. Tinanong siya tungkol dun sa bigas. Ang pagkaalam ko, ganito dapat. Bakit hindi niya alam? Pagdating naman dun sa flood project, ito ang sagot niya. Kahit baha-baha na. So, importante po na maunawaan ng mga Pilipino na hindi po ito pag-atake lamang sa karakter ng ating Pangulo. Ito po yung importanteng malaman natin para alam natin kung sapat pa ba at maayos pa ba siyang mamuno sa bayan natin. Kasi nga, tulad din na sinabi ni Ma'am, hindi ho ba kayo nagsasawa na ang bayan natin hanggang ngayon ganito pa rin? Diba? Kita nyo naman yung baha,
grabe ho yun. Yun lang po, parang ang suminga lang ho yung langit, pero grabe na ho kaagad ang baha. Ibig sabihin, we need a leader na talagang kayang pamunuan ng Pilipinas. Yun po yung tinatanong natin. Kaya pa ba ng ating Pangulo kung siya ay napagbibintangang gumagamit? Yes, Dr. Ring. At ano yun, sa madaling salita din, namimeligro ang buhay natin. Kasi para tayong nag-preview ngayon, 'di ba, dito sa bahang ito, na kalahati ng rainfall 'yon, hindi 'yon record breaking yung rainfall. Kalahati ng rainfall ng mas marami yung sa Ondoy. Malayo 'yon. Ordinary lang itong nangyari, pero anong nangyari, 'di ba? And being in the Pacific Ring of Fire, ang bansa natin ay talagang punong-puno ng kalamidad, no? So, ang ano pa narinig natin na yung GAA, yung budget natin, na dapat 20% ay inilalaan para sa mga disasters, wala na, ubos na, no? Halos 90% nawala na, no? So wala na yung 20% under the watch of this president. No, so meron tayong hinahantay, 'di ba, yung the big one, yung earthquake. At naalala nyo ba nung panahon ng pandemya ni President Duterte? Buti na lang siya yung president noon, ganun pa ulit-ulit yung sinasabi natin. And he got a 91% approval rating from the Filipino people. Habang sa buong mundo, yung mga leaders nila, bagsak yung approval rating, no? So, napakahalaga ng mga tanong natin ngayon at karapatan nating malaman kung ano yung mental condition ng Pangulo na ito. Miss Hana, briefly Yes, Harry. mag-rejoin lang doon. Napakalungkot at napakadelikado po na ang reaksyon ng mga cabinet secretaries ng Pangulo ng Bansa, tinatrato na destabilisasyon ang pagtatanong ng mamamayan. Ang pagtatanong po ng mamamayan at paghahanap ng katotohanan at pananagutan sa mga namumuno ng pamahalaan ay tungkulin ng mamamayan at karapatan. That is a good citizen's duty, at the same time that is mandated on them as a sovereign power nila na maningil ng pananagutan at tungkulin mula sa pamahalaan. So ang mga statement ni Secretary Gibo Teodoro that we will run after the destabilizers, kakasuhan namin na mag-share ng mga video na ito, lahat na ito po ay mga palatandaan na ang taktika ng gobyerno ni Marcos Jr. ay manakot, mangharas, mang-intimidate at gamitin ang batas, weaponizing the law and weaponizing the instruments of the state to persecute and suppress the people. Nakalimutan nila na the greater the repression, the stronger will be the resistance. Ganun po yung kasaysayan ng mga pagkilos ng mamamayan. Huwag nilang antayin na kapag lumalim at lumawak ang pangil ng otoritarianismo, panggigipit at kanilang panunupil, even sa mga reliyosong mga grupo at mga individual, may hangganan din po ang pagpapasensya ng taong bayan. At hindi nyo po masisisi, Secretary Teodoro, Secretary Abalos, and even ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police, when people will now stand up to exercise their direct sovereign will. At yan po ay pwedeng maganap at hindi nyo pwedeng pigilan. Yan po, Mr. Marcos, ang nakakatakot. Hindi lahat ng panahon ay takot at mag-aalangan ang mamamayan. Tinuruan nyo po ang Kingdom of Jesus Christ, ang kanilang mga ministers, ang kanilang mga church workers and volunteers na manindigan sa karapatan nila. At ito ngayon po ay nakikita sa buong mundo na dito po sa ating bansa, ang mga reliyosong mga mamamayan, bagamat sila ay hindi direktang na-involve sa mga usaping pampolitika at mga panglipunan na ito, itinutulak mo sila. You're pushing them against the wall. Kung kaya regular po kami nag-update sa mamamayan. I-remind natin si Gibo Teodoro, nag-number 1 po kayo sa bar examination. Ulit-ulitin po namin sa inyo. Hanggat hindi kami hayagang nananawagan dito na mag-alsa at mag-armas ang mamamayan at pabagsakin ang gobyernong ito, ang mga panawagan tungkol sa mga panunungkulan at karapatan ng mamamayan yon ay demanda kay Mr. Marcos at sa inyo, hindi po yan destabilisasyon. Yan ay bahagi ng buhay na
paggalaw ng lipunan na nasa demokratikong kalagayan, which yun ang dapat manatili. Hindi yung inyong makitid at baluktot na mga pananaw dahil nabubulit kayo sa inyong pagiging gahaman ngayon sa kapangyarihan. Thank you. Yes, Atty. I would Yana. like to agree with Ka Eric no na this should not be treated as destabilization, but this is a call for accountability. You have to remember that you are a public officer and it is your constitutional duty under Article 11, Section 1 that you must be accountable at all times. Again, let me emphasize that Article 11, Section 1, baka nakalimutan ninyo, public office is a public trust. And this is an issue right now of public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. And that is why the people now are asking that you have to be accountable. So yan.